nag-refer sa funeraryang ito? Hindi po kami ang tumawag ng punerarya po. Bali, kinausap lang po kami. Sinong kumausap sa inyo? Police din po. Police din. Accredited daw po ng SOCO. Kapilitan yung kinuha na wala namang pahintulot dahil sinabi ng pulis daw doon na accredited kayo. Accredited ba kayo? Opo, sir. Edward, wala kaming ina-accredit na punerarya ever since. Hindi mo po pwedeng landakan sa kanila yan. Ganun po. Ganun po. Sinabi ba nila posible kung magkano ang babayaran? Wala. Wala pa po kaming wala pa pong sinabi sa amin. So walang sinabi sa inyo? Wala. Basta't kinabukasan, pinatakot kayo? Opo, sumama pa po kami sa punerarya pero wala rin po kami nakuhang information. Lumapit po kami sa programa ng hashtag ipabitag mo kasi po yung mister ko is ayaw pong i-release nung punerarya na pinagdalhan po sa kanya. Nasaksak po kasi yung kinakasama ko po noong June 21, 2024, mga alas 12 pasado po ng tanghali. Pagdating po namin doon, nandun na po yung mga pulis at inaantay daw po yung SOCO para mag-imbestiga. Nung siguro mga 1 hour na po, dumating yung SOCO. Meron pong kumausap sa amin na isang pulis na sabi, SOP daw po na ma-autopsy yung asawa ko. Tinanong po namin kung magkano, pero wala po silang binigay na presyo dahil libre naman daw po ang autopsy. Bali, serbisyo at restoration lang naman daw po yung babayaran namin. Binigay po sa amin yung breakdown na 110 kung magkano po yung babayaran. Umabot nga po siya ng 76,000. Ang problema po, hindi po nila i-release hanggat hindi daw po namin siya na-fully pay. Kahit daw po abutin ng 1 buwan doon yung asawa ko. Sir Ben, sana po, kasi 3 days na po yung mister ko. Gusto po namin umuwi na po siya. Tulungan niyo lang po kami kahit makuha lang po yung bangkay niya. Napakahirap na ngayon kapag ikay namatayan, biktima ka na, kakatayin ka pa nito mga atakihin mo nga yan, sirain ko yung sige, mag-imbestiga. Kunin mo to. Mag-iimbestiga po muna tayo. Ano? Kasama natin ngayon si Myrna Ladares at si Eleanor Vivo. Kaano-ano mo siya? Manugang ko po. Siya po yung Kinakasama po. Sino nag-refer sa funeraryang ito na bakit doon dalhin at sino nakapag-isip? Hindi po kami ang tumawag ng punerarya po. Bali, kinausap lang po kami. Sinong kumausap sa inyo? Police din po. Police din. Sila po yung naunang nandun po before po yung SOCO. Sila ang unang dumating. Opo. Responding officer. Anong sinabi ng SOCO muna sa inyo? Yung sa akin po, sinabi po sa akin, Mami, dadaling po natin sa sa punerarya para ma-autopsy po yan. I-autopsy. Opo. Dumating na yung SOCO ron, patay na yun. Cause of death, pananaksak, hindi ba? Opo. Wala nang magawa doon to secure the air. Nahuli ba yung suspect? Hindi pa po. Okay, so sinuri ba nila yung bangkay ng kinakasama mo? Hindi po namin nakita kasi nasa loob po ng Sa loob bahay. kayo. Gaano katagal yung bangkay na nandoon sa labas habang kayo nasa loob na medyo nagpapanik or hysterical? Anong nangyari? Nung dumating po kami doon, parang mga 2 hours na po ata silang nandun. Tapos Nandun. nadala po namin yung bangkay sa punerarya, magpa-5 na po. Okay, sandali. May nagsabi sa iyo, ma'am, tawag tayo ng punerarya rito. Pwede kayo magtawag ng punerarya. Kung ano yung gusto ninyong punerarya, ay pwede namang... Wala. Sinabi ba sa inyo kung bakit yun ang nire-refer nila? Kung i-autopsy yun, saan dadalhin ng bangkay? Sa punerarya daw po, sabi meron na daw pong parating na punerarya, staff po ng punerarya, So, para daw po may ma-autopsy. darating na punerarya. Ang Opo. nagtawag ng punerarya, pulis. Opo, sila na po. Hindi kayo. Hindi. May nagsabi ba sa inyo na ang punerarya ay referred ng pulis sila ang nag-refer? O basta dumating na lang dahil ng punerarya? Accredited daw po ng SOCO. Accredited ng Opo. SOCO. So, iisa lang ang punerarya accredited ng SOCO roon sa Muntinlupa. Gusto lang sabihin na walang ibang punerarya ang pwedeng humawak pa dadalhin sa punerarya. Doon mag-autopsy. Opo. At yung accredited autopsy na punerarya ay yung puneraryang napili nila. Opo. Dahil accredited. Nagsabi ba sila kung magkano gagastusin beforehand? Parang magkano ang processing fee? Kung ano man, para anong gagawin? Bibigyan ba kayo ng kabaong? Iimbalsa mo ba yan? Lahat ba yan kasama na? Or kukunin lang dahil i-autopsy? Hindi po, kasi tinanong ko po yun bago po. Sabi ko, Sir, magkano po bang mababayaran namin dito? Sabi, wala namang bayad ang autopsy. Babayaran lang po restoration. Libre yung autopsy ng mga pulis. Kaya nang dadalhin sa punerarya, doon ipaprocess. Opo. Sinabi ba nila posible kung magkano ang babayaran? Wala.
Nung dumating yung punerarya roon, representante na accredited funeral parlor ng SOCO or Muntinlupa PNP, ano sinabi sa inyo? Wala pa po kaming wala pa pong Alright. sinabi sa amin. So, walang sinabi sa inyo? Opo, Wala po. Basta't kinabukasan, pinatawag kayo? Opo, sumama pa po kami sa punerarya pero wala rin po kami nakuhang information doon. Kinabukasan, pumunta kayo ng punerarya. Opo. Ano sinabi ng punerarya sa inyo? Nagbigay na ba sila ng quotation? Opo, yun po yung handwritten po na Handwritten, yung breakdown. sinabi. Handwritten. Pinapirma ba kayo? Hindi po. Meron bang papers na nakasulat na detalyado, parang police report din kasi ano sila accredited sila So dapat yung funeral parlor tutugon din doon sa sinasabing proseso at sistema na gagawin ng police na meron silang form na pipilapan yun, hindi sinusulat ng kamay. Kasi sulat ng kamay, baka kung ano yung susulat mo roon Kung sa Bisaya, pataka ba? So gusto kong makita na kung ito'y accredited na punerarya ng PNP, doon sa accredited funeral parlor sila ng SOCO, doon sa PNP, dapat may mga form. O nakasulat lahat, i-check at may presyo na roon. Pagkatapos, meron kayong pipirmahan na alam nyo to. Hindi yung papakita lang sa'yo. Ganun lang, parang patingin nga ulit. Ito lang pinakita sa inyo. Hindi man lang nakasulat yung form na ito yung nakikita ng PNP natin ng SOCO na baka mayan sinasabing exorbitant. Abay, teka muna. Processing lang to. Kasama bang pag-imbalsa mo at saka kabaong dyan? Na-embalsa mo po nila Okay. for 7 days pero mga kabaong po, the rest wala na po. Saan kayo bibili ng kabaong niya? Papalipat po namin sa Ipapalipat Muntinlupa po. to, pero meron ba silang kabaong ibibigay sa inyo? Pwede rin daw? Pwede rin daw po, Kaya lang, magkano itutuloy po raw? nila yung serbisyo. Itutuloy yung serbisyo. Kung Opo. itutuloy yung serbisyo, magkano ang gagastusin ninyo? Wala po silang sinabi pero kinakabahan po kami dun sa presyong ibibigay. Kaya kayo pumunta rito, hindi niyo ba kinausap yung punerarya? Bakit ganun kamahal? Ipaprocess lang, wala pa namang kabaong. Pagpaprocess lang, pag-iimbalsa mo, 76,000 pesos. Ilang beses po kaming tumawag, sir. Nakikiusap po kami na baka pwedeng kahit installment, magbibigay po kami Okay. muna. Ayaw po talaga. Ayaw talaga. Ang ayaw ko lang dito, mayroong nagbubunye pag may namatay, kumikita sila. Thriving in the misfortune of others. Ibig sabihin, nagbubunye doon sa kamalasan o anumang bagay na dumating at pagkatapos doon sila mananamantala. Galit ako roon. Imbestigahan natin muna ditong SPD Forensic Unit ng Medical Legal Examiner, si Police Major Michael Nick Sarmiento. Good morning, sir. Kayo ba'y may accredited funeral parlor ng PNP sa SOCO na kapag may krimen, may namatay, meron agad kayong i-refer na funeral parlor that accredited? Sir, wala na po tayong mga accredited na funeral parlor. Why is that? Yung dating chief PNP natin na Sir Sinas, siya po ang nag-demolish po noon. I'd like to know kung totoong accredited ba tong Our Lady of Loreto Funeral Parlor ng PNP. Sir, wala na po tayong accredited na Kailan pa po na wala namang ina-accredit na mga funeral parlor ang PNP? pre-pandemic pa po, sir. Before pandemic, which is 2019, 2020, pandemic na po. Nirefer daw po ata ito ng isang investigator ng police dahil ito daw accredited at hindi naman nakikiusap ng tama itong ang funeral parlor. May problema tayo rito, sir. Opo. Sir, ang lead po lagi sa mga ganyang investigation, sir, yung investigator on case natin, sir. Would it be na dapat sasabihin nila kung ano yung mga pwedeng funeral parlor para mamili na lang at makipag-negotiate yung tao, yung pamilya ng namatayan? In this case, Yes, kung sir. may krimen. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Dito po kasi, sir, parang inimpose Dumating na lang yung lintik na funeral parlor, hindi naman sila binigyan na choice to make their decision, to evaluate kung anong kaya nila para kunin nila ang serbisyo ng punerarya kung sino man yung poproseso sa bangkay ng namatayan. Opo, sir. Hindi po ginawa yun, sir. Ano pang gagawin natin dito? Tignan natin kung ano po yung pwede nating ma-implement. Yes, Let me be part of the solution. Nakita ko na po, sir, yung problema. Pwede pa po, sir, tawagan ninyo yung police na kung sino yun. O kung hindi na pwede matawagan yung police kung sino nag-refer. Yung funeral parlor, una, parang akala mo nagsusulat lang ng uutangin sa palengke ng karneng baka or karneng baboy Pag nakita niyo po, sir, magagalit po kayo Do you want us to intervene para tawagan yung funeral parlor? Or do you want to call the funeral parlor para pagsabihan na nakaabot na sa amin sa bitag? Yes, sir. Pwede natin makipag-coordinate sa sa funeral parlor po. And then we'll see po kung ano po yung magagawa natin. Okay. Ganito, sir, may magagawa po kayo sa ayaw nyo sa gusto dahil madali pong tawagan si General Nartates ng NCRPO. Sa ilalim po kayo ng NCRPO. So, I know that you're working there. Doon kayo sa, sa medical legal.
importante siguro dito, baka sa itaas ninyo, kausapin na natin. So in the meantime, sir, habang nandiyan kayo, no, kinig lang po kayo, no? Si Edward De Lonza, siya po ay staff ng Our Lady of Loreto Funeral Services. Edward De Lonza, magandang umaga sa iyo. Edward, narareklamo ang punerarya ninyo. Dito na mga namatayan ay hindi na makuha yung bangkay dahil ayaw ninyo, hino-hostage nyo ata, magbabayad daw ata ng 76,000 pesos. Parang, makinig ka muna, no? Makinig ka muna. Kinig ka. Sa pilitan yung kinuha na wala namang pahintulot dahil sinabi ng pulis daw doon na accredited kayo. Accredited ba kayo? Opo, sir. Sino may sabi? Meron po kami accreditation dyan ng... Well, hindi na uso yung accreditation na yan. Patingin na accreditation ninyo. Sige, mag-iimbestiga kami. Gusto mo pumunta kami riyan? Ayun po. Pakita mo sa amin yung accreditation mo para masuri natin. Ilabas natin sa media. Kasasabi lang ng PNP rito, wala na yung accreditation. Simula nung bago mag-pandemic. Ngayon, anong pinanghahawakan mo accreditation? Ano bang ginawang serbisyo ng inyong punerarya dito sa namatay sa saksak na biktima ng pamilya? Sir, ganito po yung kasi pinaliwanag. Kasi ang balang kausap po talaga rito, hindi po ako si June, yung kapalitan ko po. Sandali. Sino ka? Staff ka? Staff? Opo. Asan yung may-ari? Nasaan yung may-ari? Ayun na, sa out of town, sir. Nawala Out of town. May authority ka ba para makipagsalita, makipag-usap sa akin? Opo, nagpaalam dito. Manager ka ba? Staff lang po dito. Staff ka lang. Bigyan mo ako ng supervisor mo, manager. Ay, wala po. Nasa labas din po sila ngayon. Nasa labas? Makinig ka, no? Makinig ka. Huwag ka ng mga tuwiran sa akin. Bago kita bisitahin dyan at masuri ang puneraryo ninyo, hahanapan kita ng sinasabing accreditation mo. Ititimbre ko to sa NCRPO, kay General Nartates. Kasi sinasabi lang nitong si Major Sarmiento, hindi na sinusunod yung accreditation na yan. Bago mag-pandemic, pinatigil niya ng dating Chief PNP. Alright? Kasi yung mga accreditation na nagiging racket yan. May lisensya ba? May business permit bang inyong punerarya? Meron po. Meron ka bang mapapakita na may tinatawag na accreditation kay sa PNP? Sir, meron kami rito eh. Baka sir, yung dati pa to pero alam ko po meron dito sa opisina. Alam mo, Edward, Opo. mas mabuti pa, wag ka na magsalita. Kasi the more nagsasalita ka, maiipit ka at magagamit ko laban sa inyo. Sige po, sir. Okay. May karapatan ka ng manahimik at para kung pananahimik ka, wala ako masyado masilip. Sige po. Kasi pag may nasilip ako, malilintikan yung punerarya ninyo. Ako naman kasi, gusto ko lang mag-imbestiga sa tama. Tanong, ano bang ginawa ninyo sa bangkay? Anong Ito po, pagpoproseso? sir. Okay na po yung pag-uusap kahapon. Hindi. Makinig ka. Paliwanag mo sa akin, ano raw ang nagawa ninyo sa bangkay? Itemize mo sa amin. Ito nga, sir, nakalagay po dito sa usapan nila. Malay ko, hindi ko naman nakikita yung usapan. Hindi. Ako na nag-iimbestiga, wala akong pakialam sa usapan ninyo dahil may sinisilip ako rito. Kung meron man kayong usapan dyan, malay ko kung sino kinakausap mo. Sino kinausap mo? Pulis? O kinausap mong Hindi po, sir. pamilya? Ang kausap po yung relative po, yung kapatid po. So, anong napag-usapan ninyo? Ang napag-usapan po nila nung una is 76, yung pag-unang usapan nila. Kaya nga lumapit kaya nga isinumbong kayo dahil wala naman kayo masyadong nagawa eh. Opo. Tapos po, nabigyan sila ng discount na 10%. Ito po nakalagay dito sa... Okay, so 10%. Naging 68 po ang babayaran nila. Ngayon, tinatawagan po sila para maasikaso rito. Ay wala naman po pumunta rito sa amin para makipag-usap. So kasalanan nila ngayon, gusto mo sabihin? Sir, dapat sir, kung sabi nga nila may hawak daw silang pera na 20K. Oy, makinig ka, Edward. Opo. Shut up, makinig ka. Opo. Huwag ka magsisino-sino dyan dahil iniimbestigahan na namin punerarya mo. Na makinig ka. Shut up! Opo. Shut up! Makinig ka. At ang gusto ko lang maintindihan kung anong pag-uusap, wala akong pakialam kasi tinitingnan ko kung may panlalabis, kung mayroong pananamantala. Lumalabas dito, sinasamantala ninyo, itong pinagsasamantalahan ninyong namatayan dito nagdadalamhati. Namatayan na nga, tapos kukolektahan nyo ng pera. Pagkatapos hindi nyo i-release ang bangkay, hindi kayo pwede makausap sa installment. So anong gusto niyang gawin? Anong gagawin niyo sa bangkay? Wala. Sir, pinapapunta po namin sila para makapag... Makinig ka. Ano kaya kung akong pupunta? Gusto mo akong pumunta? Kasama sila? Kasamang crew namin? Gusto mo? Gusto mo makita kami? Gusto mo silipin namin punerarya mo? Total, sabi nyo, credited kayo. Hindi naman kayo accredited. Lumalabas kasi parang umentra lang kayo. Hindi nyo binagyan ng pagkakataon itong pamilya na namatay. Yung nanay, tsaka nagkakasama. At kapatid ng biktima, kaya lumapit sa amin, sinumbong kayo. Nangangatuwiran ka pa. Daldal mo ng daldal, hindi mo naman ako masasagot. Sasabihin mo, manager nyo, naglalamyerda. Yung inyong may-ari, out of town. Di po pwede yan. Edward, di pa tayo tapos. Major,
Kausapin mo nga muna tong staff na to na si Edward Delonzo. Ang tigas ng ulo, may accreditation daw sila. Anong say mo? Edward, wala kaming ina-accredit na puninaria ever since. Hindi mo po pwedeng landakan sa kanila yan. Ay, ganun po. Ganun po. Kasi ang sabi po kasi ng boss namin, meron kami accreditation. So anong pwedeng magawa mo para sa dati pa pamilya? po yan. Sir, okay naman po Nag-usap na rin po kami nung kapatid. Ano na pag-usapan ninyo, Edward? Bale, si service na po sa kanila, pinapapunta lang sila kagabi rito. Sandali muna, Edward. Sige, Edward. Hindi pag-usap ka sa akin. Hindi ka naman may-ari, hindi ka manager, hindi ka supervisor, staff ka lang. Anong karapatan meron ka? Baka mamaya, kukontra yung may-ari dito. Gusto ko nakikinig may-ari. Yung lakwatsero manager ninyo, dapat nakikinig. O, makinig ka dito, Edward, ha? O, sige. Opo, makinig ka lang po. Yung kagabi po, yung sinasabi po niya nakausap, kasi ang final po na decision daw po, 20K po bibitawan namin na pera. Tapos po, tutuloy nila yung serbisyo. Magkakaroon na daw po ng kabaong yung asawa ko. Tapos promissory na lang daw po yung additional 20K. So, ganito na lang, dahil nagservisyo naman sila, kakalimutan ko muna, at hindi ko naman sinasabing ina-arbor ko. Ako'y tinitingnan ko lang kung may pananamantala. Nagdadalamhati kayo at nakikiramay ako sa inyo dahil namatayan kayo. Ang ayoko lang pinagsasamantalahan. Pahayaan ko kayo mag-usap at ayoko makialam na parang nanggigipit ako na hindi naman. Negosyo rin naman sila. Siguro, Major, can you do something about this too? Settle na lang by themselves without us having to intervene? Yes, sir. Yes, sir. All right, so you're ganito, Major. I need you to do the intervention in a most diplomatic way without having to hurt their business if indeed nagserbisyo po sila. Ay hindi po namin sabihin na ginagamit namin ang kapangyarihan namin bilang the fourth estate na makikialam and then imposed upon them, which is not our job, rather to consider na kung meron mang serbisyo at karampatang serbisyo, may karampatang bayad din yan. Kaya lang, we would like to put them on a negotiating table so they can just simply agreed win-win. Yun lang gusto namin, Major. Baka siguro sa iyong tulong, Major, magagawan mo rin ng paraan. Can you do that, Major? Yes po, Sir Ben. Alright, yun lang ang gusto ko, Major. Edward, ganito na lang, Kung nagagalit man ako kanina, hindi sa iyo, sa ginagawa mo, at hindi kita kilala, ayaw kita makilala, staff ka lang, dapat yung may-ari. Sa ginawa mo, ako'y nagpapasalamat sa iyo, pero ganito na lang, itimbre mo sa lakwatserong manager mo at yung bakasyonistang may-ari kung saan-saan pumupunta, kaya ikaw na iwan, ikaw tuloy na putukan. Ganun pa man, ikaw ang gagawin kong mensahero. Ayoko makialam at ayoko rin na parang lalabas, masasaktan ang negosyo ninyo dahil serbisyo kayo. Okay? Kung talagang serbisyo at talagang nagserbisyo kayo ng patas, kinakailangan naman sigurong mabayaran kayo at yung siguro ay magkasundo naman kayo. Hindi naman yung parang nahihirapan na nga, namatayan na sila, nagdadalamhati. Intindihin natin, ha? At hindi ko naman sinasabing i-discount kayo. Maraming paraan para pwedeng pag-usapan ng ayoko, hinuhold yung bangkay. Okay? Alright, iiwanan ko kayo magkasundo na wala namang nadidihado. Pareho, win-win. Okay ba sa inyo? Opo. Walang anuman, ha? Usap tayo sa baba, ha? Opo. Alright. Ito po nag-iisang pampasang sumbungan. Hindi po kami nagsisino. Layunin po namin maging kabahagi ng solusyon ng problema bilang non-government organization po kami. Consider us an NGO nationwide. Movement po kami. Hindi po kami programa, movement po kami. Kaya tulong at serbisyo, may tatak, bitag. Ilalabang ka, di ka iiwan, basta't ikay nasa tama. Wala kang inalagbag ng batas, ikay natihado, tatayo ako. Ako si Ben, apelido ko'y Tulfo, kapatid ni Senator Raffy Tulfo. May ugnayan po kami pagdating sa kanya, public service, kami po community service, ang RTIA, ang bitag. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa tanggapan po ng hashtag ipabitag mo. Maraming salamat po dahil agaran po nilang
na iuwi at nabigyan po kami ng pagkakataon na maiburo lang aking asawa na si Michael Angelo Laderas. At kaninang umaga po ay nailibing na po namin siya. Kaya on behalf po sa buong pamilya po namin, sa pamilya po ng Laderas, nagpapasalamat po kami sa hashtag ipabitag mo, lalong-lalo na po kay Sir Ben Tulfo. Yes, salamat po sa inyo lahat. Talaga pong sobra pong saya namin dahil syempre nakaraos na po kami, nailibing ng aking anak kung hindi po dahil kay Sir Tulfo sa mga staff, talagang tutulungan sila, hindi po kami pinabayaan, talagang mabilis na tulong ang naibigay sa amin. Maraming salamat po Sir Ben, thank you po ulit. Talagang grabe itong programa ito. God bless po God sa bless inyo po sa lahat. inyo lahat. Thank you.